Good morning, DJ Tekla, Manong Ted. Good morning. Attorney, nasa rally na daw po kayo. Nasaan kayo exactly at sino pong mga union groups ang kasama niyo po? Currently, nasa Mindiola kami. Nag-start na kami ng program. Sino po mga kasama ninyo dyan ngayon, attorney? Naku, mga more than 20,000 workers kami sa iba't ibang mga labor organizations. Ano? Ito ay under sa National Wage Coalition. Kasama ang PUCP, BMP, KMU at saka nagkaisa Labor Coalition. Oo. Ito nga po, attorney, since nandyan na rin naman po kayo ngayon, pag-usapan na po natin itong maraming wage hike petitions ang nakahain po ngayon dyan sa DOLE. 16 daw po yung nandoon sa kanilang opisina. May panawagan na gawin ng 1,200 dito pong daily minimum wage dito po sa NCR. Ito po ba, attorney, sa tingin ninyo ay mapagbibigyan? Ang sabi nila sa Hulyo daw po sila magdedesisyon. Whether ano ang aksyon ng gobyerno kung pagbibigyan nila, ang indication is, mas kapag regional wage board, mas makakaasa tayo na yung pinagbibigyan nila ay yung interest ng kapital, no? Ng ECOP, ng mga business groups. Pero pag makatarungan lamang, makatarungan ng 1,200, sa aming hanay, sa BNP, amin ay 1,500. Kasi ang competition ay parehas. Pinapantay namin ang minimum wage sa tinatawag nating cost of living. At ang range ng cost of living is from 1,200 na computation ng ibon to 1,600 na siyang inamin ni Secretary Pernia na 42,000 pesos ang month ang kailangan para mabuhay ang manggagawa. So, kami ay suportado sa lahat ng wage petition na naglalayon na ipantay ang minimum wage sa cost of living. Mga tarungan yun, kung rason sa rason, walang dahilan kung bakit yan ay i-deny, pero alam naman natin ang ating regional wage board consistently for the past more than 30 years, yan ay kumitiling sa business rather than to workers. Oo, sakto, Attorney Luke, nabanggit niyo po yan, ang sabi niyo, across the board sa buong Pilipinas, sana nationwide, not just in NCR, ipantay-pantay na po yung sweldo. Kanina nasa mga balita lang po namin, ang DepDev mismo sinasabi nila, baka imposible daw po ito kasi mas mawawalan daw po ng gana yung mga investors natin na maglagak ng pondo, lalo na sa mga probinsya kung malalaman nila na magtataas din daw po yung pasweldo doon. Ang isa pa rin po sa punto na sinasabi nila, iba-iba daw po kasi ang cost of living. Ang sabi nila mas mataas daw po dito sa Metro Manila. Do you agree, attorney? Hindi totoo yan. Figures of the government will show na halos uniform ang cost of living averaging 1,200. That's for the figures of the government. Ang pinakamataas pang cost of living ay nasa BARM. Tapos yun ang pinakamababang sweldo. So, hindi totoo yan. Attorney, yes po. Okay, DJ, pasensya na. Tatawagin ako on stage. Sige. Pasensya na talaga. Sige. Wala pong problema, attorney. No problem. Sige po, ihayag nyo ang damdamin ng mga uring manggagawa sa entablado. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.